Paano nga ba maging large o reduce ng image ng isang document kung ikaw magsiserox gamit ang Epson L5290 na printer? Sa video ito, ituturo ko nga kung paano nga ba i-set up ang reduce and enlarge gamit ang Epson L5290 na printer. Pero bago ang lahat, kung bago ka lang sa akin channel, please click the subscribe button and don't forget to hit the notification bell. Thank you! Meron ako ditong inihandang sample document. Ang size siguro nito is A5, so isa siyang certificate. Ang gagawin natin is i-enlarge natin or palalakihin yung image na lalabas pag pinotocopy natin or isinerox. Kanina, nung sinubukan kong i-enlarge itong document na to, ang lumabas sa kanya ay putol. Bakit? Kasi ang pagkakalagay ko dito sa document na to, dun sa kanyang machine, is naka-portrait siya. So pag pinalaki ko nga yan, ganyang example, naka-portrait siya. Pag pinalaki ko siya, ang lalabas is putol. Kaya ang gagawin ko ngayon is ila-landscape ko dapat. So ganito kalaking document, ila-landscape nyo na. Pero kung ID siguro, pwede papalaki no? ID or cedula, siguro kasya pa kung palalakihin nyo yung image nya. So tara, subukan na natin kung gagana or epektibo nga ba ang pagpapa-enlarge kung naka-landscape siya. Ngayon nga ituturo ko muna sa inyo kung paano nga ba mag-set up ng pagpapa-reduce or pagpapa-enlarge ng image na isang document. So nandiyan tayo sa copy na icon. So i-click mo lang yung OK. And then pili kayo sa color or black and white bago kayo mag-proceed sa next step. So sa colored ako. So yung print settings, okay yung icon niya. Pindutin mo lang siya. And then yung settings na icon, arrow down, pindutin mo ng isang beses. Pagkatapos density, hindi tayo dyan. So arrow down ulit. And then paper settings, arrow down ulit. Reduce and enlarge, so nandyan yung actual size, auto fit or custom size. So wala dyan yung i-custom natin. So pindutin mo lang ulit ng isang beses pa yung arrow down. Tapos yan, makikita mo na dyan yung custom size. Mapapansin mo yung arrow right. Pindutin mo lang yung arrow right para makapag-edit ka or mailagay mo kung gaano kalaking percent yung pagpapa-enlarge ng iyong document na isa-xerox. So ang ginawa ko dito siguro is 120 or 115. Okay na sa akin to, 115%. Then pagkatapos mong i-setup, okay, click mo lang yung okay. And then okay ulit, done. Pindutin mo lang. Then the icon ng copy, pindutin mo yung icon ng copy. Then hintayin mo yung result. So ito yung result niya. And see the difference naman the result and the original document na sinerox natin. Tingnan mo naman, mas malaki na siya kaysa doon sa original document na sinerox natin. Kung siguro ito naging 120, matic na putol ito. Nakadepende din kasi kung paano nyo ilalagay doon sa glass ng machine. So kayo nang bahala kung paano nyo pa susuriin or subukan pang muli para ma-perfect nyo yung positioning and saktong size para mapa-enlarge or mapa-reduce yung document or image ng isang document. Ngayon naman ay meron ako dito nga sample ng certificate. Yes, A4 size siya. So ang gagawin naman natin is reduce. So ganun pa rin ang setup. Punta ka lang sa copy, click mo lang yung OK na select mode. Yung icon niya, then the color in black and white. So okay, printer settings, and then settings, arrow down. Then density, arrow down ulit. Paper settings, arrow down. Custom, reduce or enlarge, arrow down ulit. Then custom size, andyan na yung pipindutin natin. So arrow right, pindutin mo. Then punta ka doon sa numbering dyan sa printer mo. Then click mo lang. Pagpapareduce is 25 to 99%. Pag 100% kasi yan, matic na naka-actual size yan. So ang ginawa ko dito, 60% ang inedit ko. Okay, done. Copy. Yung icon ng copy. Then yun. Hintayin lang natin yung result. So ito yung result niya. Tingnan mo naman kung paano siya ni-reduce or pinaliit yung image ng isang A4 size na certificate. Then pagkatapos mong pag-aralan ng reduce and enlarge dito sa Epson L5290, once na may nagpa-xerox sa'yo, baka magulat ka na biglang lumaki o lumiit yung sinerox mo. Ibalik mo lang siya ulit sa actual size or 100%. Yes, pwede mo siyang i-custom size sa 100% or i-click mo lang yung actual size. So eto yung result ng pinalit natin na certificate from A4 size na certificate to 60% size. Ito yung resulta niya. So di ba? Ganun lang kadali.
So, bakit pa nga ba kailangan nating i-reduce or enlarge ang isang document kung may magpapaserox? Siyempre, kagustuhan yun ng customer na halimbawa is official receipt sa LTO, then ng prangkisa nila. So, kailangan nilang ipaserox yun, then ipapalaminate yung sinerox. So, back to back yun syempre at isasabit sa kanilang mga sasakyan. So, ganun yung technique para lang mag-swak yung ilalaminate na document. And hanggang dito na nga lang ang ating tutorial video for today's video. Ang tanong ko, ilang beses nyo narinig ang tilaok ng manok? So again, thank you for watching guys. Don't forget to click the like button, the share button, and comment na rin kayo. Bye bye!